Di niya daw nabantayan kaya umingi siya ng tawad sa kanyang tatay. Pinapalabas niya yung dating narrative, mga kababayan, na bangag yung kanyang kapatid niya si Bongbong Marcos. Ganon katindi ang pag-uugali nito ni Amy Marcos, mga kababayan. Kaya pati yung mga netizens, mga kababayan, hindi nagustuhan yung ginawa ni Amy Marcos. Oh. Kaya pinabugso ko po kasi baliktad na yung pag-iisip ni Amy. Naturingan, mga kababayan, na nakakatandang kapatid. Kaya tama yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang magsalita siya doon sa INC. That woman niya that you see on TV is not my sister. Tama yon, di ba? Hindi na talaga siya yung kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Wala na talaga itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Lubusan na siyang kinain. Nilamo ng masamang politika ng Duterte. Imagine, mga kababayan, mantakin po ninyo. Ginamit pa niya yung Semana Santa. Ngayon, Lunes Santo, di ba? Ginamit pa niya para patuloy na siraan yung kanyang sariling kapatid. Gumawa ng video. Akala ko kung ano yung pinaplug niya na programa para sa Semana Santa. Yan, pagsisisi at pagpapatawad mula kay Senator Amy Marcos. Part 1, Holy Monday, March 30. Part 2, Holy Tuesday, March 31. Yung pala, gagawa siya ng short video na malamang directed by Daryl Yap para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sarili niyang kapatid. Ganon katindi ang masamang impluensya, mga kababayan, ng politika ng mga Duterte sa pag-ugali po ni Amy Marcos. Ganon nalason yung mismong pagkatao po ni Amy Marcos. Pakinggan po ninyo itong kanyang ginawang video. Talagang kasuklam-suklam. Nagdrama pa. Ginamit pa yung kanyang tatay. Talaga ba niya, Mr. Maravillas? Anak siya ng kanyang tatay? Iwan ko po, mga kababayan, kasi may mga lumalabas na kwento-kwento. Ito po, pakinggan ninyo yung mga pinagsasabi ni Amy Marcos sa kanyang video na malamang directed by Daryl Yap. Ito po. Buhay pa yung tatay ko. Ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun? Dapat nito pabaliktarin natin. Ganyan. Tapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. Kasi baliktad na yung utak ni Amy. Ako, kasi ang alam ko, Pabugsokin natin. nagbabakasyon yung ibang pamilya, sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Ganyan na sabi lang. niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka Pabugsokin magpapatawad, natin. kung sino ang patatawarin mo, kanino ka Bugsok na kasi yung utak eh. at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod. Hindi Holy Spirit ang nag-guide sa kanya, kundi evil spirit. Kahit bata pa ako, Puro isipin kasamaan. mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan. Siniraan siya, no? Si PBBM, hindi na daw nabantayan. Sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko na
Nayayamos na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga... Siyempre, mayayamot sa sama ng ugali mo. Kapatid ka, ganyan ka. Awal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal. At Maraming hindi ko naninira. nababantayan. Kayo yung naninira. Kaya nung ako, talagang pinilit ko. Yung nadikitan mong politiko, yung Duterte, Kinaya eh. walang tigil na panira. Di niya daw nabantayan, kaya umingi siya ng tawad sa kanyang tatay. Pinapalabas niya yung dating narrative, mga kababayan, na bangag yung kanyang kapatid niya si Bongbong Marcos. Ganon katindi ang pag-uugali nito ni Amy Marcos, mga kababayan. Kaya pati yung mga netizens, mga kababayan, hindi nagustuhan yung ginawa ni Amy Marcos. Oh. Kaya pinabugso ko po kasi baliktad na yung pag-iisip ni Amy. Naturingan, mga kababayan, na nakakatandang kapatid. Kaya tama yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang magsalita siya doon sa INC. That woman niya that you see on TV is not my sister. Tama yon, di ba? Hindi na talaga siya yung kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi dito ng mga nag-react, sabi ni Mark Ian everyday, dahil sa politika, sariling kapatid sinisiraan mo, sariling kapatid mo sinisiraan mo. Sabi ni Teresita Cobinar, baliw. Sabi ni Rica Katap, main character yarn. Sabi ni Luel Calyon Villanueva Takayama, the black sheep. Sabi ni Pilipinas Alto, host, di nga manang Amy. Sabi ni Nugnog Biggie, anong drama na naman yan? Ha 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 ha. Sabi ni Linmar, very darilyap yung pagkakalatag nito. Sabi ni Liberty Honyo, so anong gusto mong palabasin? Sabi ni Linita Juan Siray, ambot ni mo, mabait si Bongbong. Mas mabait kaysa sayo. Di hamak na mas matalino siya. Kita mo? So tama yung description ng ating mga mamamayang Filipino, ng mga netizens kay Amy Marcos. Black sheep. Masama yung pag-ugali. Hindi katulad ng kanyang kapatid na si Irene Marcos. Sana nga, mga kababayan, si Irene Marcos magbago yung isip at sumabak sa politika. Walang hilig kasi sa politika si Irene Marcos. Si Irene Marcos, mga kababayan, siya yung nakuha yung talino ng kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. at kamukhang-kamukha ni Bongbong Marcos. At yung kabaitan, mga kababayan, nakuha kay Bongbong Marcos. So, perfect sana, mga kababayan, kung si Irene Marcos ang siyang tumakbo bilang kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Never itong si Amy Marcos na ibang-iba ang pag-ugali. Pati nga yung tabas ng mukha, mga kababayan, malayo masyado sa mukha ni Bongbong Marcos at saka ni Irene Marcos. Kaya pati ako, parang natutokso na akong maniwala doon sa mga kumakalat na kwento, mga kababayan. Hindi na lang po pinapatulan ng first couple, pinapabayaan na lang yung kanyang mga panlalait. At kung siguro nag-ambisyon si Amy Marcos, mga kababayan, na makatandim si Sara Duterte, parang malabo. Kasi ang pinalilitaw ngayon, mga kababayan, Duterte, tandem. Gusto nang pakyawin, mga kababayan, yung posisyon sa gobyerno. Si Sara for president, si Baste ang vice-presidente para yung set up sa Davao, mga kababayan. Siguro, strategy nila, mga kababayan, para kung halimbawa hindi makatakbo si Sara Duterte kasi na-impeach, si Baste ang gusto nilang itulak. Pero sabi nga po ng Marcos loyalist na si Benji Contreras, noong 2022 niya, binalak nila ang Sara Digong Duterte tandem. Pero dahil nakita nilang napakalakas ng kandidatura ni Bongbong Marcos, kaya hindi tinuloy ni Sara Duterte ang kandidato bilang Pangulo at naghain na lang ito
ng kandidatura bilang re-electionist mayor ng Davao City. Ayon sa internal survey ng Malacanang noon, kung lalaban si Sara sa pagkapangulo, rank number 3 lang siya. Kaya naon siya ang pangarap ng mga Duterte at Didi Sheets, ang Duterte-Duterte tandem. Ngayon na naman niluluto nila ang Sara Baste tandem. Nakala nila ay malakas na tandem sa 2028, pero umay na ang mga Pilipino sa mga Duterte. Tanging mga Didi Sheets na lang ang sumusuporta sa kanila. Dito nakikitang sobrang hayok at siba sa kapangyarihan ang mga Duterte. Gagawin nila ang lahat para makabalik sa Malacanang. May punto si Brother Benji. At ang nakakalungkot, ang isang Amy Marcos, mga kababayan, mas kinampihan pa ang pamilya Duterte kaysa sa kanyang sariling kapatid. Sa bagay, may pagdududa ang iba na talagang totoong kapatid itong si Amy Marcos. Kasi sa pag-ugali pa lang, malayo sa Marcos, mga kababayan. Pati yung itsura niya malayo kay Irene Marcos at saka kay Bongbong Marcos. Yan siguro yung dahilan kung bakit kinakaya niyang manira sa kanyang kapatid. Baka nga totoo yung mga kwento. Ano tingin ninyo, mga kababayan?